Mula sa mga pasilyo ng POC, maririnig na ang sigaw at iyak ng ilang mga bata sa children's ward. Dala na marahil ng matinding sakit na nararamdaman nila mula sa pagkabali ng kanilang mga buto. Oto? Huwag nang gagalit. Ayos lang ni Kuya. Nandito tayo ngayon sa Philippine Orthopedic Center. Ito ang nag-iisang public hospital sa buong Pilipinas. Ang specialization ay kahit na anong klase ng sakit sa buto. Kaya yung mga mahihirap nating mga kababayan na kailangan ng atensyon, lalo na kung meron silang sakit sa buto, ito lang ang kanilang matatakbuhan. Hindi mapigilan ng 13 taong gulang na si Jessie Barcasel ang maiyak sa tindi ng kirot na nararamdaman. 2 linggo na ang nakararaan mula nang mabangga ng taxi si Jessie habang nagbibisikleta. Ano sabi ng doktor? Bali po. Nasaan mama mo? Umuwi po sa bahay. Sino kasama mo ngayon? Wala po. Nahuli ba yung nakabangga sa inyo? Sumuko. Pagkabangga niya po sa amin, dinala niya po agad kami sa ospital. Sa kasalukuyan ay sinusuri pa ang kalagayan ni Jessie bago sumailalim sa operasyon. Para matanggal ang kirot, ay pinainom muna siya ng pain reliever ng mga nurse. Gusto mo bang gumaling na? Opo. Pero kumakawin na ako. Mag-aaral pa po ako. Mas malala naman ang mga baling natamo ng 10 taong gulang na si Divin Rios mula sa pagkakahulog sa inakyat na puno. Kakatapos lang ng kanyang operasyon nang maabutan namin siya. So nag-undergo siya ng close reduction plus spinning. So may mga pin yung loob. Meron din siyang open wound. So pag may open wound ka, automatically, lilinis na yun or ide-debre na yun. 2 lang sina Jessie at Divin sa daan-daang pasyenteng nagpapagamot dito sa POC. Noong nakaraang taon, sa mahigit 6,000 pasyenteng nagpagamot dito sa Philippine Orthopedic Center o POC, nasa 100 at 20 lamang ang paying o nagbayad. Karamihan nasa charity wards o halos libre na ang nakukuhang medikasyon. Sa outpatient department ng ospital, ito ang tumambad sa amin. Halos araw-araw, ganito ang eksena dito sa Philippine Orthopedic Center. Mahaba ang pila at nagsisiksikan ang mga tao. Ngayong araw, halimbawa, isang Lunes, nasa 400 to 500 na pasyente ang nagpunta rito para lang makapagpa-check up sa doktor. Sa adult ward naman ng ospital na kilala namin, si Mang Joselito Roque. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Erlinda at ang anak nila na si Jonathan. 2008 nang unang ipasok sa Philippine Orthopedic Center si Mang Joselito. Driver siya ng truck ng malaking junk shop sa Nueva Ecija at nang minsang magpalit ng gulong ng truck, aksidenteng nagkaroon ng bali sa kanyang spine o gulugod. Nagpabalik-balik na siya sa ospital mula noon. Pangatlong confinement yun na po to. Hindi man pumano dahil kulang po kami sa financial po. Ngayong taon, natuklasang may iba pang sakit si Mang Joselito. May bukol siya sa kidney o bato at nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Ano po yung mga gamot na kailangan? Ito lang ho. Kasali po kasi sila sa NBB, Ano ho yun? yung no balance billing. Pero may bali halos lahat ng gamot nila nililibre po, kinukuha po dito sa ospital. Pag hindi available sa ospital, binibili po ng pharmacy namin sa labas. Kaya lang may mga gamot na hindi po kasali dun sa, may list sila ng mga gamot na kasali at saka hindi kasali. So itong dalawa hindi po kasali dun sa binibigay ng no balance billing. Lahat ng mga gamot ni Mang Joselito ay sagot na ng PhilHealth. Maliban na lamang dito sa 2 gamot na ito, nakarireseta lamang ng doktor. Ang problema, napaka-importante ng mga gamot na to para sana ay maiwasan na yung sakit sa kanyang spinal column, pati na yung spasm sa kanyang kidney.
Naawa ka na ba kay tatay at kay nanay? Opo, hirap kami dito. Nagbili ng gamit ng papa. Anong pinagdadasal mo? Gumaling na po si papa. Para po makapagkaroon na po ako. Kahapon, sinamahan naming lumapit sa social worker si Aling Erlinda upang magbakasakaling makahingi ng pambili ng gamot kontra kirot sa kanyang spine. Supposed to be within 45 days, yung mga gamot na covered ng PhilHealth, hindi available sa hospital, bibilin nyo ng PhilHealth through the hospital para sa pasyente. However, kapag nag-lapse na, kasi ruling ng PhilHealth, within 45 days lang siya. So, na-confine yung pasyente noong April 29, 2015. So, lampas na siya sa 45 days na covered ng PhilHealth. Kailangan nang maghanap ng other resources na para malapitan ng pasyente. Kaya lang the problem is, ubos na din naman yung mga possible na options like TSWD, nakapagbigay na DOH, wala na din naman na nagamit niya ni nanay. Ang other option na lang is kung ang irereseta na gamot available sa hospital, may bibigay ng libre sa pasyente. However, dahil nga anesthesia, usually hindi siya available sa hospital, kaya bibilihin siya ng pasyente. Kwento ng mga nurse na aming nakausap dito sa charity ward ng POC, may mga pagkakataong sila na rin ang bumibili ng gamot para sa kanilang mga mahihirap na pasyente. Anong ginagawa ninyo pagka wala silang pambili ng kahit ng mga simpleng gamot, kung wala ho silang pera? Mabilis kami bumunot talaga. Kasi yun na ang buhay ng tao. Kung anong mangyari sa kanya, konsensya namin. Maging ang bilang ng nurse sa ward na ito, kulang daw. Isang nurse kada 5 pasyente ang dapat na ratio o bilang sa isang ospital. Pero dito sa charity ward na ito, ang isang nurse tumitingin sa 20 pasyente. Every shift, tatlo-tatlo lang na nurse. Ngayon, ang census namin, 54. Ang nandito lang ho sa ward ninyo, 54 para sa 3 nurse. Minsan, dumadagdag kami hanggang doon sa tapat ng elevator. Tatlo lang kami. Inilibot pa kami ni Nurse Luisa sa ibang bahagi ng charity ward. Ma'am, bakit may mga pasyente po tayo dito sa labas? Kasi po, nilagay namin yung sa labas. Kasi yung dito sa cubicle 1, yung doon, nasisira yung bubong. Eh, baka mamaya mabagsakan yung mga pasyente nandun sa loob. May mga marurupok na. No, marurupok na. Kung makikita nyo, sira na talaga siya. Pag umuulan, tumutulan. So ito po, ganun din mas malala pa nga dito no? Kaya saan mo nilagay naman yung mga pasyente rito? Yun ma'am, nilalagay namin sa hallway. Ang gusto namin sana ma'am, kung ayusin na lang yung ospital. Kasi kawawa naman yung mga walang-wala. Kasi kung makikita naman mo, tingnan mo, nagtitiis na yung mga pasyente namin dito ma'am, kahit tabi-tabi na sila. There's always room na madagdagan. Pero ang punto ko, we make do kung ano yung ibigay sa amin. Most recently, si Secretary Garin, inapprove niya yung 50 million na budget, additional budget namin for equipment. Kaya bumibili kami ng mga bagong gamit. Meron kaming bagong building rin na doon namin ilalagay yung mga pasyente namin na may problema sa spine. Ang anak ni Aling Nenet na si Ronald, mahigit 1 buwan na mula nang mabalian ng buto dahil sa paglalaro ng basketball. Yan po yung panila po ng basketball sa barangay ng mga bata. Ito po, baling-bali po to Sa labas ng ospital may mga pasyente pa kaming nakilala. Lahat sila dumadaing dahil kahit halos libre na ang bayad dito sa POC, may mga kailangan pa rin silang bilhin, gaya ng bakal para sa mga nabaling buto. Ang anak ni Aling Nenet na si Ronald, mahigit 1 buwan na mula nang mabalian ng buto dahil sa paglalaro ng basketball. Pero hanggang ngayon,
hindi pa rin napapaopera. So ano po sabi dito, hanggat hindi kayo makabili ng bakal, wala raw operasyon. Eh magkano yung bakal? 26,000 pesos. Walang ano. Yan po yung paliga po ng basketball sa barangay ng mga bata. Ito po, baling-bali po to Sa isa pang gilid ng POC, nakilala namin si Philip Magaso. Nasagasaan naman siya ng isang sasakyan habang sakay sa kanyang sidecar na ginagamit sa pangangalakal. So nung nabangga ka, nabali yung parehong paa mo. Pagbagsak ko po, bali na ho yan dalawa. Sinagot ng nakabangga sa kanya ang pambili ng bakal. Pero ang problema, kailangan niyang bumili ng iba pang gamot na kailangan para sa operasyon. May mga gamot kasi na wala din sa loob ng ospital. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila ang tulong mula sa nakabundol sa kanya. Pinangakuha na naman kami kasi nung nakarampaw yan, dapat nung Miyerkules at yung 3 araw na yung Miyerkules, Huwebes, Biyernes, naoperahan na sana yan. Sana ngayon nakauwi na kami. Ang naisip na tugon ng pamahalaan para maging moderno ang pasilidad ng POC, ang PPP o Public-Private Partnership Program. Taong 2010 nang ilunsad ng Administrasyong Aquino ang Public-Private Partnership Program o PPP. Sa ilalim nito ay popondohan ng pribadong sektor ang malalaking proyektong hindi kayang gastusan ng gobyerno. Ang Philippine Orthopedic Center ang kauna-unahang ospital na sasailalim sa programang ito. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng lupa ang pamahalaan at popondohan naman ng pribadong sektor ang proyekto na abot sa 5.7 billion pesos. Ang pribadong kumpanya na rin ang magpapalakad sa ospital pero ibabalik sa pamamahala ng gobyerno makalipas ang 25 taon. Ang problema, nababahala ang mga staff ng ospital gaya ni Nurse Luisa sa maaaring mangyari kapag pinalakad na ng pribadong kumpanya ang POC. Ano po sa tingin niyo na mangyayari? Mas lalo silang kawawa. Bakit po kayo kinakabahan na papunta na sa private Siyempre, nakikita namin ang panghirit ng mga pasyentes na ngayon pa lang nga, nagmuunot na nga kami na sarili namin pera. Yung much more pag private na. Ano ang diferensya sa tingin niyo pagka na-privatize? Lahat bili eh. Paano na lang daw ang mga may sakit na walang-wala gaya ni Mang Joselito? Ang Philippine Orthopedic Center ay ang pangunahing hospital na pampubliko na isa sa pribado ng gobyerno. At once na isa pribado po ito, wala na pong libreng serbisyong pangkalusugan. At sa kasalukuyan, ang Philippine Orthopedic Center ay mayroong 700 bed capacity. Doon sa pag isa na pribado na po ito, magiging 70 na lang para sa ating mga charity patient or service patient. At nakakalungkot ito sa kasalukuyan dahil alam po natin na ang ating mga mahirap na kababayan na nandito ngayon sa orthopedic, nakakauwi sila nang wala man lang hindi sila binibigyan ng bill or charge. Kaya paano na pag naisa pribado na ang Philippine Orthopedic Center? Kapasok ka pa lang ng ospital, ito na yung sasalubong sa'yo, isang malaking streamer na pagtutol sa privatization. Ganyan, kaorganisado po! Kahapon muling nagprotesta mga tauhan na staff na tutol sa PPP. May posibilidad rin daw kasi na mawala ng trabaho ang ilan sa kanila. Pag matutuloy ang PPP, ang magpapatakbo ng ospital yung private sector. Kaya ibig sabihin, kung magiging empleyado ka ng bagong POC, you have to resign from government. Kung gusto mo maging bahagi ng bagong PPP. The other option is to stay in government, but you have to move to laterally to another government facility, hospital. So wala kang diminution of rank, pareho rin yung sweldo mo, pero hindi ka na bahagi ng POC. Sinubukan namin kunan ng payag ang Public-Private Partnership Center of the Philippines pero wala raw ang pwede naming makapanayam. Sa halip ay nagpadala sila ng sulat sa bagong itatayong POC. Iginit nilang hindi privatization ang PPP. Pag-aari pa rin daw ng gobyernong pasilidad na nasa ilalim nito at kapartner lang ang pribadong sektor sa pagbuo ng mga bagong infrastruktura
at proyekto. Ang dapat gawin ng gobyerno ay punduhan. Paglaanan ng pundo ang lahat ng mga pampublikong ospital kasi alam po natin kayang-kayang ibigay at punduhan ang ating mga pampublikong ospital. Kasi base nga sinasabi ng World Health Organization na dapat 5% of our GDP ilaan sana sa health siya. Ayon mismo sa datos ng Department of Health, 7 sa bawat 10 Pilipino ang namamatay nang hindi man lang nakakakita ng doktor o nakakapunta sa ospital. Problemang hanggang ngayon, tila hindi pa rin natutugunan dahil marami pa rin sa mga pampublikong ospital ang ramdam na ramdam ang kakulangan sa pasilidad at kagamitan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jig Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.